Isang magandang mapagpalang araw muli sa atin lahat mga boss, and welcome back to my YouTube channel. So what's up sa atin lahat mga boss. At ngayong araw na to ay magbibigay lang tayo ng update dito sa ating mga alagang mga isda at mayroong konting pagbabago at meron din ako bagong mga alaga dito na aking ipapasilip sa inyo mga boss. Kaya ano pa natin? Tara umpisahin na natin ta. So ayan mga boss, kung nakikita nyo, ito. Bali ito yung Picky Babe natin. O yung tinatawag na Platinum Kimbalon Molly. So kung makikita nyo, napakaganda at napaka-astig naman nila. Ayan Tapos naglagay na lang tayo dito ng halaman. Bali itong halaman na to pwede ito sa tubig kahit na walang lupa. Basta nakapatong lang yan. O nakaibabaw sa may tubig, magkakaugat na po yan. Ayan. Bali, ang nakalagay nga lang po dito is yung buhangin. Galing po ng ilog yan. Or yung tinatawag na karayan dito sa amin. Ayan. Tapos naglagay na lang po ako dito ng ambulya. Tapos dwarf sagittarius. Tapos yung mga tinatawag ni Utol na ararosip. Meron dyan. Hindi ko alam kung nakalimutan ko na yung tawag dyan. Tapos meron pa din dito yung isa, yung submersible plants. Ayan. Kaya shout out kay Utol dyan sa Saudi Arabia. Boss Reynald Ferrer. Boss, ingat lagi dyan and I love you always. So ayan. Makikita nyo, ayan, napakaganda ng natin. Napakaganda ng setup natin. Napakasimple lang. Tapos kung makikita nyo yung ambulya is talagang napaka-berdeng-berde. Napakalusog. Siguro mga after 1 month to malamang malago na tong mga halaman. Then ititrim na lang natin yan. Soon, sana makapagparami din ako at makapagpalabas ng mga good quality. Katulad nito. So bali yung mga nandito po pala is mga round tail saka lyre tail. Ayan. Tapos maliban dyan, meron pa dito. Ayan. Yan, nakasiparit din. Bali, ito, mga short body. And so, hiniwalay ko lang to kasi nagustuhan ko yung nito, yung katawan niya na short body lang. Tapos update ko na lang din kayo dito sa kabila. Bali dito is meron tayo dito RDSS, hindi na masyadong kita kasi nga yung reflect ng Pero ayan. Ayan, may RDSS dyan. Makikita nyo din, napakalinaw nito. Walang palitan na ng tubig. Ito yung meal natin yan. Napakaliksi din. Yan yung meal natin sa RDSS or yung tinatawag na Red Dragon Snake Skin. Tapos meron din dito. Ayan. Ayaw nang magsilabasan ng mga alaga natin mga isa dito. Bali yung mga nandito kasi is yung dwarf blue panda. Sandali nga lang at bulabugin natin to mga na to. Kung saan sila nagtatago dyan. Bali yan yung itsura ng blue panda natin. Masyado kasi silang mailap kaya masyado silang nakatago. Yan. At kung makikita nyo, yung setup din natin dito, as usual, ganun din. Jungle dwarf sagittarius tapos ambulya. Yun kasi yung marami sa atin. Pero kung titignan nyo naman talaga yung pagkakasetup kasi natin dito, napakaganda naman kasi. Mas malinis tignan. Tapos, kung mayroong mga namamatay dyan at nagkakasakit, kitang-kita na kagad. Unlike sa mga ganito, mga ganito, ayan, napakahirap tignan. Pero kailangan kasi pa rin natin kasi maglagay ng mga ganito lalo na ngayon na mataas ang sikat ng araw. Maraming napagtataguan katulad din nito mga massive breeding. Kailangan din kasi nila yung mga ganyan para yung mga fry nila is maraming mapagtataguan. Tapos dito sa isa naman natin, ito. Bali ito yung kanina yung dwarf blue panda, ayan.
Bali, may nakita nga pala ako ditong fry, kaya masyado silang mailap. Tapos meron din tayo dito, ito, yung HB white. Sorry, HB pastel. Ayan, itsura niya. Tapos naglagay din tayo dito ng konting dekorasyon para maganda naman siyang tignan. Kung makikita nyo, ganyan yung setup natin. Ayan yung first tub, second tub, then third tub, fourth, tapos yung panglima. Ayan. Ayan yung itsura niyan. Tapos magbibigay na lang din ako ng update dito sa aking BKBM, yung Black King Balloon Molly. So ayan, naglinis na rin ako dito. Tinapon ko na yung mga dito, yung mga ibang water litos. Ayan. Nakikita niyo, tinapon ko na lahat dyan yung maliliit. Tapos nag-iwan na lang ako ng ilang peraso. Tapos ayan, yung mga breeder dyan, nandyan na rin. Wala kasi tayong mapagpwestuhan ng ibang mga natin. Breeder breeder na balloon molly natin, kaya pinagsama-sama ko muna sila dyan. So ayan mga boss, magbibigay din ako ng update dito sa koi fish. Kung naaalala nyo yung nakaraan na vlog ko na may bago akong dumating na parcel, yun yung koi fish, at ito na ngayon yung setup nya. Bali yun yung submersible pump, tapos ito yung pipe. Ayan. Tapos ito yung pinaka-filter niya. Ayan. Tapos dito tumutulo. Pagbaba na dyan ng tubig, malinis na po yan. Tapos kung makikita nyo, nandyan yung koi fish natin. Tapos hinaluan ko na rin to ng black tie oranda, mga rancho. Ayan. Tapos yung hammerhead natin nandyan na rin. Tapos yung goldfish natin na longtail. Ayan. Meron na rin tayo dyang rosy barb. At kung mapapansin nyo mga boss, meron tayong net dyan. Kasi yung 5 pieces na koi fish natin, ang nangyari is apat na lang. Nagsarili kasi yung isang koi fish at nagpakamatay. And nung time kasi na nagmi-meet sila, or yung nagkikiskisan sila, tumalon yung isang female. Ayun, walang sinabitan, o dahil sa walang nakaharang, yun, namatay. Dito na siya napunta. So ayan ang setup niya ngayon. So ngayon, ito yung kabuuan ng laman ng backyard fish farm ko mga boss. Ayan. At muli, ako ay muling magsasabi sa inyo, mabuhay kayo hanggat gusto nyo. Happy fish out, paalam.